Ito po ay karugtong ng ating paanyaya kahapon. Sabi nga po natin na tayo tinatawagan ng Diyos na iharap ang ating pisngi sa mga sumasampalan sa atin sa kabila. Yung extra mile, pasalin ng isa pang kilometro, yung paanyaya natin na Panginoon na tumugon sa hamon na magpatawad sa gitna ng paghihiganti. Bahagi din naman na kung saan ay pinapahayag ng Panginoon kapal na ibigay baro sa mga kumukuha nito. So, higit sa mata, sinasabi, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Ngayon, ay pinamamanhid pagpatuloy na ipinahayag sa atin alin, ibigin mo ang iyong kaaway. Sabi nga po natin, ito yung extend. Ito yung pinakahangganan na kung maaari ay maabot sa pagkilos natin bilang mga nagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Idalangin ang mga umuusig. Bahagi yun. Paanyaya na alin na ang paggawa ng mabuti kahit nasa gumagawa ng kasamaan. Bakit? Kasi hindi tayo, ay ito mga nagsabi na alin, mabuti ako sa mga gumagawa ng mabuti, masama ako sa gumagawa ng masama. Ibig sabihin, yung pagkilos mo ay depende lamang sa kaharap mo. Hindi talaga ikaw yun. Bahagi yun na kung saan ay pinamanig na Jesus natin na yung pagkilos ay bahagi ng pagtugon natin na higit na nakasalalay sa pagkatao natin. Kahit sino yung kaharap. Bakit? Kasi yung paanyaya na ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. So, bakit ginagawa yan? Hindi sapagkat sa mga taong gumagawa lang sa iyo. Ngunit ginagawa mo yan sapagkat hindi ka masama. Ikaw ay mabuti. Gumagawa naman ako ng mabuti. Sa mga taong gumagawa ng mabuti, hindi ka pa rin mabuti. Bakit? Gumagawa ka ng masama. Bahagi ko yun. Kaya kung ang pamantayan natin ay ang pamantayan ng mga taong kaharap natin, hindi yun magpapakilala kung ano ka. Kung ano ka talaga. Kasi nakapasok sa kaharap mo. Samantalang kung ikaw ay mabuti, gagawa ka ng mabuti kahit hindi ka ginagawa ng mabuti. Yun ang tinatawag natin Christian identity. Kaya may hangin ngayon ang panahon na ito. Kasi ang panahon na ito ay nababalo sa identity crisis. Mayroon tayong identity crisis.
sapagkat ang akala natin, ito, yung pinaka-basic. Ikaw ay depende sa araw mo. Hindi ho yan yung identity na nais na gamitin natin. Na mabuti ka lamang sa pag ginagawa ka ng mabuti. Walang pagkakaiba niya sa pagtahak natin sa daigdig na ito. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ibig sabihin, kahit hindi mananampalataya, gagawin niya yun ay norm ng isang tao na Kristiyano pa man o hindi, bahagi yun ay pagkilos ng pagiging tao. Hindi yung pagkilos ng pagiging Kristiyano. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, gagawa ka ng mabuti. Kahit ginagawan ka ng masama. Bahagi yun. Ibig sabihin nito, hindi ka gagawa ng masama. Bakit? Kahit na ginagawan ka ng masama. Kasi, nagiging masama ka. Ay kung sinasabi mo mabuti ka, ibig sabihin, in every occasion, in every place, in every situation, kung talagang ikaw ay mabuti, ang ginagawa mo dapat ay mabuti. Kung talagang ikaw ay mabuti, hindi ka dapat gumagawa ng masama. Kung ano man ang purpose mo, kung ano man ang sitwasyon na pinagpipilian mo, kung ano man ang taong kaharap at namamahagi ng pagkilos. Yun yung hamon na pinamamagin ng aming Panginoong Jesucristo. No? Ay sabi nga natin, posible ba yun? No? Posible. Hindi lamang sa panahon na unang mga century ng aming pananampalataya. Kahit na hanggang ngayon, bakit? Kasi yan yung maliwanag na ganda na pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon natin maliwanag nga rin, ang Diyos ay sumasa atin. Tayo ay ginagabayan ng ating Amang sa langit. Maliwanag doon ang kung saan ngayon. At tayo nilulupuan ng Espiritu Santo at tunay na kaisa natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bahagi yun. Hindi yung madali. Hindi yung madali. Bahagi yun. Hindi na sinasabi ni Jesus. Madali yung alin, gumawa ng mabuti kapag ginagawa ka ng mabuti. Madali yun. Pero yung gagawa ka ng mabuti kasi ginagawa ka ng masama, ay hirap yun. Posible ba? Posible. Kasi doon ang patuloy na yung alin. Yung pagbuto sa atin ng pagkilos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na sabi nga natin, maaaring mahirap sa paningin ng tao, pero maging madali bakit sa pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa atin. Kaya napakahalaga na rin, hilingin natin yung biyaya ng Diyos. Kasi kung sabi nga natin na yan, hindi yan kayang gawin yung natin. Ibig sabihin lang, hindi natin naunawaan ang ating pagiging pagsunod
malaking tulong. Isang malaking tulong yan, sabi nga natin namin, yung ipaglilibong namin sa susunod na linggo, yung katawan at dugo ni Kristo, na nawa ay tayo ay baguhin. Yung ating katawan at dugo ay baguhin ang maging katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi hindi magagawa yun ang tao lamang. Nakagagawa ng umili yung pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, yung pinalalakas ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo, ang mga isinugo ng ating mga nasa langit. Kaya mahalaga mo yun kung saan nakita natin. Sabi nga natin ay ito yung hinahanap ng lipunang ginagalawa natin. Kaya nga po, kung yung mapapansin, ito yung tatakot kung bakit gumagana yung ating pananampalataya ng mga pananampalataya ng Kristiyano Katoliko. Lalo nga yung unang 3 siglo ng ating pananampalataya. Kasi hindi yan talagang iyan ay tinatakan ng dugo ng mga mananampalataya. Sabi nga natin ngayon, hindi naman nilalimuan sa atin na tatakan ng dugo. Pero nawa, huwag natin kalimutan natin na ito yung maging bahagi ng ating pagkilos sa kasalukuyang panahon para masabi natin na talagang tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Naunawaan natin na pwedeng baguhin tayo ng ating pananalig sa Diyos. Na sabi nga rito, kaya natin mahalin hanggang ating kahawan na manatili tayo mabuti kahit ginagawa tayo ng masama. Bahagi yun ang pagkilos sa pagkat yun yung tatakot at yung punla na ibinigay sa atin bilang mga Kristiyano. Yun ang ating identity. Huwag natin kalimutan. Kasi kung minsan ang problema natin sa atin natin, there is crisis of identity. Ano yung crisis of identity? Yung kung minsan hindi natin na pag-iwanan. Yung identity ng pagiging tao at yung identity ng pagiging Kristiyano. Na kung minsan hindi natin nakain yung ating yung ating pride, gawa lamang ang alin ng pagtingin ng tao. Pero yung hamon yung pinamahal ng Jesus natin, sabi lang, hindi mabigat, ibigin yung kahawa. So, dahil ginagawan ka ng masama, ibigin yung kaaway mo. Pinatutupan ka ng baril, ibigin mo yung kaaway mo. Yung ipapapatay ka, pero ang pahay ng Jesus ay ibigin mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin, hindi mo gagawa ng plano na ipapatay mo rin yung kaaway mo. Kasi gawain ng masama yun. Pwede mo depensahan mo sa iyo. Dahil hindi pwede gumawa ka ng masama na katulad ng ginagawa ng kaaway. Kaya ito po yung idalangin natin sa harapan ng buong Ama. Kasi baka mamaya, mawawala yung ating identity bilang mga anak ng Diyos. At baka akala natin yung identity na inahawakan natin ngayon, yung magiging anak ng tao. Hindi. Bahagi mo ang identity natin